Samantala, bukas ang Cebu Provincial Government sa posibilidad ng pagtatatag ng fuel reserve sa bansa na isa sa tinalakay sa katatapos lamang na ASEAN Leaders Summit. Samantala, gumagamit na ng renewable energy ang ilang negosyo sa Cebu. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. 800 solar panels ang pina-install sa planta ng isa sa pinakamalaking bakery sa bansa na matatagpuan sa lungsod ng Lapu-Lapu. Kayang makapag-generate ng 1.7 gigawatts ng power supply sa buong planta sa buong taon. Ayon sa Assistant Vice President for Visayas ng kumpanya na ito, nasa 7 to 10% ng kanilang energy consumption ang kanilang natitipid sa tulong ng paggamit ng solar energy sa kanilang pasilidad. I think it's about time that we also take a look into how we can sustain this business as well as making sure that we are contributing also to the global call for sustainability, carbon footprint reduction, and taking care of our planet. Gamit ang solar panels, nakukuha nito ang liwanag mula sa araw at kino-convert bilang kuryente sa tulong ng inverter. Kahit po maulap, meron pa rin onting makukuha, pero mas umuonti siya. Siyempre, mas makapal yung ulap, saka mas umuulan, mas umuonti lang din po yung araw. We heavily recommend po ang solar here in Cebu and in Visayas kasi maganda po ang level of irradiance, as what we call it. Maganda ang level of sunlight. Kaya it provides you a better source of electricity. Maging ang ilan sa mga residente sa Metro Cebu, nagpapa-install na rin ng solar panels sa kabahayan na inaasahang makatutulong din na mapababa ang bill sa kuryente at carbon footprint. Samantala, bukas naman ang Cebu Provincial Government sa posibilidad ng pagtatatag ng fuel reserve facility sa bansa kung sakaling mapili na lokasyon, lalo't strategic ang lokasyon nito sa gitna ng bansa. Kabilang ito sa inisyal na pag-usapan ng mga leaders sa ginanap na ASEAN Summit kamakailan. And I would welcome it. And I had an opportunity to ask the president about it because he was making a joke that of all the leaders, it was the Sultan, the King of Brunei, who was very smiling. I said, yeah, and he joked probably because he's the only one who has oil. And so I asked him, Mr. President, did you ask the king if we can have oil from them in case there's shortage? And he said, yeah, but for now we're good. But we're open if ever Yes, naman. yes, I'm sure he's open. The way he replied to me, he would like to ask when it's necessary, but he said we're good for now. Yeah, and of course, Cebu, we're always open for any investors. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.